Inendorso na po ng NBI. Ito pong, mga, kaso, kakasuhan na po, pinakakasuhan ng NBI, sila Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at siyempre si Saldico. Kasama ng iba pa pong personalidad 'no, 'yan po pauna pa lang. At ito po ay direkta po 'to na galing 'no, ito po yung direktang epekto ng Blue Ribbon Committee. Kaya okay po 'tong Blue Ribbon. Hindi po ibig sabihin na, solve na solve ako 'no. Yung ibig sabihin, yung imbestigasyon po ng Blue Ribbon at least mayroon na pong, nakakasuhan o makakasuhan 'no. Yun nga lang, sabi nga natin medyo parang sapsap at botete pa rin, yun, eh. Dapat, ang, makasuhan po dito yung mga, talagang mga masterminds. Pero natutuwa tayo kasi papunta naman po diyan 'no. Kaya, tuloy-tuloy lang po, makakatamo po ng pag-asa 'no, may pag-asa po tayong nakikita. Pero yun na nga, siyempre hindi po perpekto 'yan, kaya lang, maganda na pong pasimula. 'Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago 'yan ay pag-uusapan din po natin, ipagtatanggol naman natin si Marcoleta 'no. Kasi sinasabi nila yung pagtatanggol na ginagawa ni Marcoleta sa mga diskaya, eh, at may nagpakalat talaga si Montulfo, talagang, ang purpose po nito siraan po si Senator Marcoleta. Pero talaga bang, talaga bang napakasamang tao ni Marcoleta sa pagtatanggol niya sa mga diskaya? Ano po yung dahilan 'no, nakikita natin dahilan bakit gano'n na lang ipagtanggol ni Marcoleta? At yung saan patungo ito, yung, imbestigasyon na 'to ng Blue Ribbon at tsaka ng at, yung ano naman ang papel dito ng ICI. Yan muna sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay niyo? Pindot na. Paus pa rin yung pindot, eh. Okey, pag-usapan na po natin 'no. Alam niyo po, eto po may dahilan po ang lahat 'no, bakit po yan merong Blue Ribbon, bakit, kasi ngayon parang parang marami pong nangangantyaw na kay Marcoleta at sa Blue Ribbon ni Marcoleta na, ang tanging purpose lang ay parang, pagtanggol yung mga diskaya 'no, at iba pa 'no. Eto po muna, natutuwa po tayo. Bakit naman hindi tayo natutuwa? Isa po sa mga binanggit ni VP Sara na utak o yung may control ng budget. Naniniwala po kasi ang inyong lingkod na kung gusto niyong ugatin ito pong lahat ng problema natin sa flood control 'no, ugatin niyo po kung sino po yung mga may control ng budget. Kasi sila din po malamang sa malamang yung mga kumontrol ng budget, sila rin po yung mga pangunahing nakinabang diyan. At totoo po 'yan sa kaso ni Saldico, 'di ba? Okey, malaking pangalan lang masyado yung Joel Villanueva at tsaka 'tong si, Jinggoy. Bakit po malaking pangalan? Sama na rin natin si Ramon Bong Gambilla 'no. Malaking pangalan lang dahil sila'y mga senador. Pero kung tutuusin talaga si Saldico so far, si Saldico so far ang, malaking isda dito na natuklasan. Okey, ang dami 'no, ang dami kong gustong pag-usapan pero tutok muna tayo dito sa imbestigasyon po ng Blue Ribbon at tsaka ng NBI. Okey, may resulta na po pala 'no, puwede naman pala. Puwede naman po pala na magkaroon ng resulta, ibig sabihin po na resulta yung totoong kaso, 'di ba? Sa pamamagitan lang po ng Blue Ribbon at tsaka nitong, NBI at ng AMLAC at ng mga dati ng mga, ahensya ng pamahalaan na specifically itinatag sila para lumaban o mag-imbestiga sa korapsyon.
Yan pong Blue Ribbon, yan po yung pinaka-purpose niyan, eh, 'no? Imbestigahan yung mga, ah, government agency kung sila po ay sumusunod o sumusuway sa batas. Okay, may very, very powerful na po yan kung gagamitin sa maayos. Yun naman pala, kaya naman palang magkaroon ng resulta kung magtatrabaho lang ng tapat yung pong, Blue Ribbon at tsaka 'tong NBI, AMLAC at iba pa, eh, kaya na pala nilang lutasin, 'no? Bakit kinakailangan pa magtayo ni BBM ng tinatawag nating Independent Commission for Infrastructure? Oh, 'di ba? Oh, iba kasi yung purpose niya. Una, maraming nagsasabi maski si De Lima, ano sinasabi ni De Lima, kakampi na nila yan, kalaban na ng Duterte si De Lima. Hindi po natin kakampihan. Anong sinabi ni De Lima? Wala namang, pangil dahil wala namang, kapangyarihang mag-contempt. Yung Blue Ribbon pa po ba may kapangyarihang mag-contempt? Meron. In fact, marami po nakakulong dahil kinontempt nila. So yung absent po dun sa bagong tayong ICI, mayroon na po o yung po bang NBI meron din silang kapangyarihan na mag-imbita o magsabpina? Meron din, 'di ba? Yung pong mga hindi kaya na gawin, kasi yung ICI parang volunteer, eh. Parang puwede kang imbitahan pero 'pag hindi ka naman dumalo wala ka namang penalty. So, ano po ba yung purpose ng pag-ICI? Alam po ninyo, sabi naman natin paulit-ulit, ito pong gobyerno na 'to ay ano po 'to 'no, yung, na-master niya na yung, art of diversion. Tingin natin diversion lang yang ICI, akala nila 'no, 'pag natayo na yung ICI dapat, papunta sila dun sa ano, kaya nga nila tinanggal si Marcoleta, eh. Papunta sila dun na and desist o mag-aano na po yun, magtitigil na po ng pag-iimbestiga yung Blue Ribbon tsaka 'tong sa Congress. Tignan niyo po sa HOR, ano po pronouncement ni Speaker D? Titigil na sila dahil may ICI na. O bakit hindi tumitigil yung Senado? Eh, nakakahiya na, eh. Nakahiyaan na, eh. 'Pag tumigil po sila ngayon, isa lang po yung ibig sabihin niyan 'no, talagang yung purpose po ng pagtatayo ng ICI para wala na po talaga yung mag-iimbestiga ng matino, okey. Kung kaya po pala na mag-imbestiga, magsampa ng kaso, makapagrekomenda ng kaso, makapangalap ng mga ebidensya ng, Blue Ribbon tsaka ng NBI, para saan pa po yung ICI? Yun nga po yun. Just in case na i-delay na naman, baka makalimutan katulad po ng napakarami ng naunang issue na dinelay lang nila, nakalimutan na ng tao. Gusto niyo po bang isa-isahin natin? Yung pong mga, bibigay na lang po ako yung biglaan ko na lang po naisip. Simulan natin sa smuggling yung problema ng sibuyas, 'di ba? Sinabi lang ni BBM, hahabulin nila yung mga smuggler, hoarders, et cetera, et cetera. Yan po yung issue ng mataas na presyo ng agricultural product tulad ng sibuyas, bigas, et cetera. Hahabulin daw nila. Oh, hanggang sa makalimutan na ng tao, hanggang humupa na yung galit, nawala na yung issue ng paghabol sa mga smugglers, sa mga hoarders, at sa mga price manipulators. Sinabi rin ni BBM yan sa, anong tawag diyan? SONA, 'no? Sinabi niya rin sa SONA yan. O ano pa po yung mga at the top of our mind, biglang malaking-malaki ding issue nun yung mga, fill in the blanks sa GAA, sa budget.
habang galit na galit yung mga tao, 'di ba? Oh, may ginawa sila. Nakalimutan ko lang kung nagsampa ba sila o pinahuli si Tatay Digong, dalawa lang 'yan, eh. Sa nagsampa ba sila ng, kayo na magpaalala sa'kin, anong ginawa nilang diversion? Nagsampa ba ng reklamo? Nagsampa ng impeachment kay VP Sara o at saka pinahuli si Tatay Digong, 'di ba? Oh, 'yun lang 'yun. Nawala po yung issue na 'yan. Oh, yung pong pagkakasangkot di umano ni First Lady dito po sa, overdose diyan sa napakalaking issue po niyan. Oh, tapos ang ginawa lang, yun nga, is either nagsampa o pinahuli si Tatay Digong. Nakalimutan na naman natin yung issue na 'yan. Ang dami na pong malalaking issue, nawili na po, na payapain lang natin, pahupain lang natin ang galit, eh, mawawala na po 'yan. 'Yan po ang ginagawa ng pamahalaan lang, hindi po nila nilulutas, 'no? Nagke-create or nananalangin sila na may bagong issue na naman. 'Pag may bagong issue na naman, wala na naman po yung dating issue na ikinagalit, sukat ikinagalit ng mamamayan. Na-master na po nila 'yan, eh. Kaya habang galit na galit, nakikigalit lang po si BBM. Habang galit na galit, siya pa una nagalit. "Eto, tignan niyo 'to." Pumupunta pa siya sa mga, ghost project, 'no? "Tignan po ninyo 'to. Hindi ba tayo magagalit nito? Ginastusan natin 'to. Feeling mo na naman natin." Ba, si BBM tinutotoo niya yung galit, tinutotoo niya yung galit. Pero ano po ang solusyon? Kung totoo pong gusto niyong solusyonan, orderan niyo po lahat ng tauhan niyo na ipahuli na yung mga may kinalaman dun sa natuklasan yung flood control, 'di ba? Hindi po yun. Kaya tayo ay magkakaroon tayo ng, independent body. Yun po yun. Very recently, galit na galit tayo sa mga nag-i-scatter. Bakit ganyan? Inaalaw ng gobyerno natin. Ang dami na nasisira ng buhay. Dahil diyan sa kai-scatter. Galit na galit ang buong sambayan ng Pilipino. Biglang binaha tayo. Nakalimutan na natin yung galit sa scatter. Wala na po nagsasalita tungkol diyan sa mga scatter. Meron pa po ba nagsasalita? Samantalang akala mo madurog yung mga puso nila. Anong ginagawa natin sa mamamayang Pilipino? Winawarak natin ang mga pamilya. Akala mo akala mo talagang, tututukan na, eh. Pero dahil nawala na po yung issue, okay na rin, wala na silang gagawin. Nakukuha niyo po, na-master po nila 'yan, eh, na 'pag may panibagong issue na naman, kaya eto po ang dami po nilang diversion dito, tinanggal si Torre, 'no? Ah, marami, marami po silang pagtatangka. Sinabi nila na, si Teodoro ay, citizen ng ibang bansa, 'no? Sinabi nila tapos ang balak na naman nila rito, isisi na naman sa Duterte 'tong flood control. Wala na po, hindi po nila, eh. Hindi po nila magiba-giba 'to kaya, diskartehan na lang natin, galitin na lang natin yung mga tao dito sa mga, kontraktor. Pero hindi lahat ng kontraktor, 'wag muna yung mga kakampi natin. Si Diskaya lang, si Diskaya. 'Di tinutukan lang nila si Diskaya, nagalit nga ang tao. Pero nung nagsalita si Diskaya, tandaan po ninyo, 'no, eto po ang katotohanan, ang una po nagbanggit kay Saldico at kay Martin Romualdez na kasabwat diyan, yung mga Diskaya. Ang una nilang gustong gawin sa Diskaya, patahimikin. Papaano mapapatahimik? 'Wag aprubahan, yung kanyang pag-a-apply ng anong tawag dun? 'Wag aprubahan yang pag-a-apply niya ng, witness protection program.
Bakit hindi dapat? 'Pag may witness protection na niyan, pinoproteksyonan mo pa yung kakanta sa mga bata natin. Kinanta na nga si Martin at si Saldico, poproteksyonan niyo pa? At all cost dapat meron tayong ginagawa para makita ng tao. Kaya ang tagal po itayo yung ICI, hoping na sa haba ng panahon bago maitayo yung ICI, 'no, ay, payapa na yung tao. Hindi po napapayapa yung tao. In fact, nagsagawa ng malaking kilos protesta. Hindi na po sila pupuwede. Kinakailangan po nilang meron na po silang ipakain sa mga asong kahol ng kahol. At eto po si Saldico. Si Saldico po yung napili nila na, maging ano, ayan na lang, 'no, si Saldico na lang. Ililigtas natin ang lahat. Si Saldico na lang ipalapa natin diyan sa mga mamamayang galit na galit. Balik tayo dito. Nakita po ninyo, yung ICI puwede na po 'yan. Nag-aaksaya lang po tayo ng pera at panahon diyan. Tignan niyo po kung sino po yung mga kinukuha nilang testigo sa ICI. Kaya kinuwestiyon niyan ni Marcoleta, eh. Akala ko ba independent kayo, ICI? Bakit yung mga umaasa rin kayo sa Blue Ribbon? Sila Bryce Hernandez din. Yung mga si Tito Soto rin ay si Lacson din yung inimbitahan niyo, si Bryce Hernandez din. Oh. Inimbitahan na ba ng ICI yung mga diskaya? Tignan niyo, halos tanggap na kinuha pa ng NBI. Bakit yung testimonya ng diskaya ayaw ninyo NBI? Yung testimonya ni Alcantara na nakapagsampa kaagad kayo. Kasi ang kasunduan nila hanggang kay Saldico lang tayo. Saldico lang. Eh di wala na nga silbi yung diskaya kung Saldico lang. Pero tandaan po natin, wala rin naman nagbabanggit kahit sino before diskaya. Ito po ang papel ng diskaya. Wala pong nagbabanggit kahit kanino ng pangalang Saldico at Martin Romualdez before diskaya. Nung nakulong na si Alcantara, alam na po natin yan, kasama nila yan. Yung perang hindi nila masagot kung para kanino, nasagot na ni Alcantara. Kaya pala ganun karami yung perang nakalatag dun sa lamesa ba yun o bilyaran. Kaya pala napakaraming pera nun, i-deliver pala yung kay Saldico. So ibig sabihin, nung may go signal na, na si Saldico ay pwede na, o di pwede ng witness, kinuha ng witness. Bakit si Diskaya? Eh, si Diskaya nga yung una nagbanggit kay Saldico. Bakit kapanipaniwala si Alcantara, si Diskaya hindi pwedeng kapanipaniwala? Bakit? Sinuli na ba ni Alcantara lahat ng, yun na ba yun? Yung bansasakyan, yun lang yung nakalimbat ni Alcantara? Nagsoli lang na sasakyan eh. Kapanipaniwala na siya. Yung Diskaya na una nagbanggit kay Saldico at kay Martin Romualdez, hindi pa rin kapanipaniwala na anong tawag diyan? Witness. Okay, ang sagot, hindi siya po pwede na maging witness ng pamahalaan kasi hindi lang naman si Saldico ang binabanggit niya. Binabanggit niya rin kasi si Martin Romualdez. Wala pa po tayo ron, testing pa lang po. Tinitesting pa lang po ng mga inampalan, no? Tinitesting pa lang nila kung ba pinalapa sa atin ng mga kahol na kahol ng korupsyon. Pag ba pinalapa na si Saldico, tatahimik na tayo?
Kung hindi pa tatahimik ang mamamayan, kahit ipapalapa na sa atin si Saldico, i-o-offer na nila si Martin. Tsaka pa lang tsaka pa lang magiging katanggap-tanggap na testigo si Diskaya. Tsaka pa lang kaya hindi rin nila sinasara, eh. Pero nakikita ng taong bayan, eh, lahat ng tanong ni Lacson. Paano ang hatian? Papaano yung bidding? Wala na pong tinago yung Diskaya, eh. Talagang sinasabi niya na lahat ng katotohanan. Bago pa magsimula ang bidding, may nanalo na. Eh bakit may mga 10 pang kalahok? Alam na nilang talo sila. Eh bakit sila papayag? 'Pag hindi sila pumayag, wala na silang makukuhang kontrata. Ibig sabihin, yung 15 na ang nag-expose mismo ay si BBM, hoping na magalit sa mga kontraktor at matigil na. Alam niyo yun? Sila rin yung nagpapalapa sa mga tao, eh. Katulad niyan, ano po ang gusto nilang ipalapa sa atin? Bulacan lang at Diskaya. Hindi po pumayag ang mga tao. Ini-expose na nila. Ang may kasalanan lang ng lahat. O i-offer niyo yung Bulacan at si Diskaya. Hindi pumayag ang tao, tinuloy pa rin. Yung pong pag-offer sa Bulacan at kay Diskaya, hoping na hindi na matuloy ang September 21. Eh natuloy pa rin yung 21. Hindi na sila papayag. Mga Panginoon, hindi na po sila papayag. Kinakailangan may mas malaki tayong ipalapa. O sige, ibigay na natin yan si Saldico. Si Saldico po, sakripisyo na nila yan. Baka sakaling manahimik na tayo, ang kagandahan po ng may Diskaya na nag-expose. Ha? Lahat po na nagtatanong ngayon, aminado tayo, natutuwa tayo, nahahantingin na nila si Saldico. Natutuwa tayo na kinasuhan. Hindi naman po tayo ganun kagarapal na basta na lang na ha, na wala tayong kasiyahan. Hindi po tayo ganun, no? Nasisiyahan po tayo kay Saldico na si Saldico po ay binalato sa atin. Pero hindi pa po lubos ang ating kasiyahan. Bakit hindi malubos-lubos ang ating kasiyahan? Kasi kinakailangan natin si Martin. At least si Martin. Oh, masisiyahan na tayo. Ang maganda po rito, na-expose po yung mga diskarte nila sa atin. Etong pagtatayo ng ICI na to, ibig sabihin, Blue Ribbon pa lang po at NBI, nakakapagkaso na tayo. So, yung ICI, wala na pong silbi yan, eh. Bakit po tinayo yan? Hoping na yung mga tao ay bibigyan nila ng pag-asa sa ICI, kaya tatahimik na dahil maghihintay na resulta. Hindi po ganun yung tao. Nagmamadali po yung tao. Si Tulfo nga nagmamadali. Gusto niya na makabawi. Alam niyo po, sagutin na natin yung punto na yan. Totoo ba na pinoproteksyonan ni Marcoleta yung mga Diskaya? Pinoproteksyonan po niya dahil may isang salita siya. Hindi niya po pinoproteksyonan dahil yung sinabi ni Montulfo na binayaran siya ng mga Diskaya. Pinoproteksyonan niya yung mga Diskaya. Alam niyo po yung mga taong mayroong palabra de honor, no? Yung mga tao pong mga walang palabra de honor, okay na po yan, bibitawan na yung Diskaya, eh. 'Di ba? Bakit mo bibitawan yung Diskaya? Eh, sabihin mo lang, pasensya ka na Diskaya, hindi na ako Blue Ribbon, eh. Pero yung may mga taong walang yung mga taong may palabra de honor, nahihiya po yan na hindi makasunod sa mga salita niya. Nagsalita po siya noong wala pang lumalantad na testigo. Wala pa po, eh. Siya yung Blue Ribbon. Wala pa pong lumalantad kahit isa na kumakanta kung ano ang katiwalian ng flood control.
Nanawagan siya kasi una nilang tinarget din yung sinabi ng pangulo, eh. Akala kasi ni BBM 'pag sinabi niya yung 15 kontraktor, magagalit lang tayo sa mga kontraktor tapos na. Hindi po, eh. Hindi po. Ang mga Pilipino po napakatatalino na ngayon, 'no? Hindi niyo po puwedeng ma-isolate, sasabihin ninyo na nakapag-ghost project yung mga kontraktor ng walang walang kinalaman yung DPWH. Eh, sino pumirma na aprobado 'yan? Oh, tapos nakapag-ghost project yung mga kontraktor ng walang kinalaman yung mga may control ng budget? Imposible. Kaya po yung mga tao naghahanap, eh. Tandaan po ninyo ang pinangako po ni Marcoleta nung kaya pa ulit-ulit dito si Marcoleta, eh. Nauunawaan ko kung saan nagmumula si Marcoleta, nagmumula yan sa palabra de honor. Sinabi niya nung siya ay Blue Ribbon Committee, poproteksyonan namin kayo. Nakausap na nga niya si Boying, eh. Kita mo, hindi ma-deny ni Boying kasi nakabatay sa batas yung sinasabi ni Marcoleta na pwede silang mag-apply ng Witness Protection Program 'pag may lumantad na kontraktor. Nung may lumantad na kontraktor, yung mga diskaya, instead na gawin, pinalitan na lang nila si Marcoleta. Kasi hindi nila pwedeng sabihin na hindi namin kinikilala yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Hindi po pwede. Pinalitan na lang si Marcoleta. Oh, nakukuha po ninyo yung mga galawan ng mga 'to? Nung pinalitan nila si Marcoleta, pwede na lang ngayong hindi gawin. Siraan na lang yung mga diskaya na yung una pa nga pinalalabas pa nila na si diskaya pa yung mastermind, eh. Talaga? Diskaya ang mastermind, eh, isa lang siya sa mga kontraktor? Diskaya ang mastermind, wala naman siyang control sa budget? Hindi na po makakalimutan ng tao yun, eh. May kontrata sila kaya sila nagkakakontrata dahil may nagbibigay sa kanila. Yun nga po, napaliwanag ng Diskaya yan. Yung mga proponent, kinakailangan nilang bigyan. Kaya lang naisip ko nga, bakit ganun? Tama rin yung mga taga Bulacan kasi sila mismo yung umakto na mga sa kanila sila kasi mismo yung umaktong kontraktor, eh. Sila Bryce Hernandez mismo, eh. Ginamit lang nila yung mga lisensya ng SIMS at saka kung sino-sino pa sa Bulacan. Kaya ang linaw na po, eh, 'di ba? Yung mga may control ng budget, sila po yung nag-insert ng daan-daang bilyon o naging trilyon na. Sila po yung nag-i-insert niyan at ang target po nila mga flood control. Bakit po hindi building ang target nila? Bakit po hindi mga highway? Eh, kitang-kita po yung mga highway, marami po magche-check niyan, eh. Kitang-kita po yung mga tulay, eh. 'Pag yung tulay po lumubog o nasira po yung tulay, lahat, eh, yan po, nakatago yang mga flood control project, puwede nilang itago. Kaya dun po sila bumuhos ng budget, dun po malaking pera.